balam. Talaga naman si Uncle Nam. May kalan kami sa bahay. Pero ayaw ni Uncle Nam na gamitin ito. Gusto niya magluto gamit ang kahoy. Pero dati, hindi ko alam paano magluto gamit ang kahoy. Ayan, patay na ang apoy. Pakibalik ang kawali. Uy, Kuya Min, anong ginagawa mo? Kakadi lang ba ng Australia? O nangungulikta ng panggatong. Sinabi ni Uncle Nam na magluto ng kanin at hintayin siyang bumalik para kumain. Pero dati, hindi pa ako nakapagluto gamit ang kalan na kahoy. Kaya, kahit anong gawin ko, hindi ito nag-apoy. Pero kung malaman niya, hindi kanya papayagang gamitin. Matipid si Tio Nang. Sige, ako na lang gagawa. Iyan, ang pagkakaroon ng noodles ay nakakatulong sa iyong pandinig. Si Kuya Nam ay napakatipid. Meron siyang gas stove at electric cooker, pero hindi niya ito ginagamit. Sabi ni Tito na kapag nag-asawa na siya, asawa na niya ang magluluto. Pero ngayon, nag-iisa lang siya at nagtitipid sa pagluluto. Salamat, Utmay. Buti na lang nandito si Utmay. Kung hindi, hindi ko alam kung kailan pa ako makakakain. Galing... Tapos na... Ha? Anong sinasakyan mo? May nakadikit ba sa mukha ko? Hayaan mo, ako na ang maglilinis. Sige, magluto ka na lang. Uuwi na ako. Natita ko nagbigay, Kuya, at si Tito Nam. Yan, pakisabi kay Tito Nam para sa akin. Babalik na ako. Bakit parang ang init ng mukha ko? Siguro, kanina lang, dahil sa paghinga ng kalan. Hindi mo ba ako naaalala kahit konti kaya hindi mo ako tinatawagan? Mahusayan mo. Sabihin ko sa'yo ha, galit na galit si Lola. Oo, sinabi ni Mama sa akin. Hahanapan ko ng paraan para maintindihan ni Papa. Pasensya ka na. Sorry, di kita nasundo. Hindi ko tatanggapin ang sorry mo. Gusto kitang makausap. Paso. Tito, tinawag kita para mag-report? Hintayin natin mamaya. Nag-aaway ba kayo ni Min? Ang bata ay katulad ng kanyang ina. Siya ay napakatigas ng ulo. Gagawin niya kung ano ang gusto niya, di ba? Wala po, ayos lang po ako. Pagkatapos ng meeting bukas, tayo ay bibisita doon, ha? Uy, makinig! Ano yun? Sang-ayon ba kayo na sobrang gwapo talaga ni Kuya Min? Iba talaga ang mga lalaki sa syudad, maputi at maliwanag. Hindi naman siya kasing itim ng mga kabataan dito. Sa totoo lang, gwapo siya. Gwapo talaga. Pero hindi naman tulad ng sinasabi mo. Naku, etong batang Kumusta, ito, mga sobrang dalaga? tuso niya. May dalabang takdang aralin. Maglakad pabalik mga kaibigan. Ut, sumakay ka na sa sakyan Sige kita. na, mauna ka na. Sama ka na kay Han ng masaya. Tutal, meron din kaming gagawin mamaya. Uwi na ako, ha? Uy, si kuya ko sa pananaw niya, si Uk. May lang talaga, hindi niya ako kinikilala bilang kapatid. Mali ba yun? Ano sa tingin mo? O, sige. Uy, Saya. Ngayon, may malungkot ba kayong pinagdadaanan? Nakikita ko kasi na parang may iniisip kayo kanina pa. Ang batang ito, pinangalanan siya ng tatay ko ng masaya, ngunit hindi ko siya nakitang ngumiti kahit kailan. O, sige, walang problema. Sige, mauna na kayo. May lakad pa ako. Kawawa naman, diba? Maghintay ka lang ng kaunti. Tita Kits na tayo mga Si kaibigan. Tian ay masyadong uminom. Sige, umuwi na Tita tayo. Kits.
Diyos ko, tatay, bakit ka nandito? Tatay? Naku, muli. Langit, bakit ka nandyan? Matulog ka na sa Kadarating mo kwarto, lang? tiya? Saan Ako ka po pupunta ito. ngayon? Anong oras na to, nanay? Ala, Tama na, punta kanina tayo yung sa tsinelas kama. nasaan? Sinong kumuha ng tsinelas dito? Diyos ko, narito ang mga tsinelas ni tatay. Diyos ko, sobrang ayos ni tatay. Hindi niya mawawala ang kanyang tsinelas. Pambili ng alak. Kumuha ng masarap na Dito lang, gulay. kung hindi ka magkasakit, Sino ang kakagatin ka rin ng mga nangangas? lamok. Maging puti. Puti. Kalahati ng usapan. Ang Sige nawawala na, humiga ka na. Kayo ba? Matulog na, inay. Pag-usapan ang bagay na ito. Ano na naman? Kailan ka magkakaroon ng asawa? Sige, magpaalasing ka muna. Pag nagkaanak na kayo, maging responsable ka na. Palagi siyang seryoso. Sino ang gustong magpakasal sa kanya? Sino ang may lakas ng loob na malitin ang anak na babae? Ang pag-inom ko ay problema ko. Bakit kailangan itanong pa? Tanungin mo sila kung kaya nilang uminom ng ganito karami. Diyos ko, tatay. Paano mo masasabi ang ganyan? Oh, hoy! Tingnan mo ang mukha ng bata. Paano ko naiintindihan na may sumipa sa'yo? Mukha ka kasing nalulungkot. Magpakasaya ka lang para maging masaya ang bahay at pamilya. Tingnan mo mismo ang mukha mo. Lahat ng mga maggaya ay gaya ng libre lang. Ay naku, itay. Tuwing umiinom ka, paulit-ulit na lang ang sinasabi mo. Sige na, pakitulog na Sige, lang. sabihin mo kung ano ang trabaho ng professor. Mag-ingat ka. Ano sa tingin mo sa lugar na ito? Ang ganda ng tanawin dito. Bumalik ka dito, napaka-komportable ng hangin. May puno, may ilog. Maging malinaw. Siyempre naman, mula pagkabata dito na ako tumira. Kahit saan ako magpunta, hindi ko makakalimutan ang lugar na ito, ang Katubigan. Uy, kakababa ko lang pero nagustuhan ko na agad. Paano pa kaya si Ukmay na matagal na dito? Yung buhay ng mga tao dito, lahat sila malapit na sa lugar na ito ng mga ilog. Kapag lumayo sila, malamang mahirapan sila na makalimutan ito. Oh, maari mong dalhin dito, oo. Mag-ingat ka. Sobrang dami ng baha at naipit na. Hayaan mo at gagawa ko ng paraan. Okay lang ba ito? Siyempre! Ingat ka, mahulog muli, kuya. Iabot ang mga kamay mo dito, iabot dito. Mag-subscribe sa Lala School Channel para hindi rin mamiss ang mga video. Pretty knifey. Pasensya na may... Oh, Diyos ko. Sa gitna ng araw, naglalambingan sa bahay natin. Parang may boyfriend na sinusunod. Kailangan bang mapakitang gilas ng ganyan? Huwag kang magsalita ng ganyan? At baka mapagbintangan pa kami? Ito si Dr. Huang Min, bagong dating dito. Sabi ko nga eh. Ngayon, may bago ka na. Huwag mong lapitan ng anak ko. Ano ba yan? Babae na nga, pero kapag nakita ang lalaki, ano ba yan? Huwag mong intindihin ang sinabi niya. Ayaw ka niya, kaya ganoon ang sinabi niya. Hindi ko rin naman pinapansin yung sinasabi niya. Ewan ko kung okay lang. Okay lang. Tara na. Anong ginagawa mo dyan, Hiep? Naghihintay ka ba sa kanya? Pumunta ka ba sa bahay niya para tingnan kung nakauwi na siya? Paano kung nakauwi na siya? Tito Nam, napadaan lang ako habang hinihintay kita. Simula nung pumunta dito yung doktor na yon, hindi na ako nakakapag-enjoy.
kasama si Tito Nam. Sayang yung masarap na Ikaw! alak. Bahala siya! Umiinom ako! Bahala ako! Kung bago ang mukha, hindi ako pupunta dito para uminom. Umiinom ka sa akin, hindi sa kanya. Ayoko. Yung tao na yon mahina sa inuman. Paano siya iinuman? Mukha siyang duwag. Hindi kaya. Kuya. Ilang araw ba ang bakasyon mo? Anong ginawa ng mga bata para isipin mo na makapagpahinga ka na? Narito ang ilang bata. Naniniwala akong magagawa nila ng maayos. Opo. Ming, sa panahon ng iyong bakasyon, ikaw na ang bahala dito. Dito ay kulang pa rin. Marami kang paghihirap na haharapin. Pero naniniwala ako. Magagawa mo ang maraming mabuting bagay dito. Sige na, magpursige ka ha. Alis na ako mga bata. Oh. Sige. Oh. Paalam. Doc! Sige, umalis ka na. Doc! Tulong! Iligtas mo ang asawa ko! Sakit. Doc! Iligtas mo ang asawa ko! Anong nangyayari? Ang asawa ko! Tinusok siya ng kahoy! Tinusok siya sa paa! Dugo! Dugo! Tumakbo! Ayan, kalma ka lang ha. Doktor! Sandali lang. Manatili ka dito, Tan. May sumama ka na sa akin agad. Ayos lang, ate. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Walang tubig. Okay ka lang ba? Kalma, kalma. Hayaan mo akong tingnan ito. Kalma lang, okay ka lang. Tingnan ko ang iyong mga papeles. Matindi ang sugat. Kailangan na siyang dalhin agad sa health center para sa emergency treatment. Opo. Kunin ang pangunang lunas para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Mag-subscribe Okay ka lang. sa School Channel para hindi Ngayon, mo ma-miss yung mga bibigyan kita ng nakakaliwang paunang video. lunas. Walang anuman. Sige, pumasok ka na sa bahay, Ut. Alis na po O, uuwi na ako. Tiyo na? Oh, kararating mo lang? Dadating ka ba? Eto. Huwag mong isipin na ang mga lalaki sa lungsod ay magyayabang dito. Ayoko talaga ng ganawang klaseng bagay. Binabalaan kita. Ang tuta ay akin. Huwag kang lalapit. Baka hindi ka makabalik sa Saigon. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ay, hindi ba? Ha? Saan Sabi kayo mo lang. nagpunta ni nanay? Sabihin mo sa akin. Nakikita ko na. Hindi ko na kaya. Kailangan ba kitang i-report sa lahat ng ginagawa ko at sa lahat ng pinupuntahan ko? Tapos, tayo ni Yukmay ay magkasama sa trabaho. Kaya normal lang na magkasama kami sa mga gawain. Hindi ka normal. Pupurihin kita, anak! Ninong Nam, mag-enjoy sa chat! Bakit mo siya tinitingnan? Ang taong yon, mainitin ang ulo, pero napakabait ng kalooban. Uminom ka ng tsaa, anak. Opo, naiintindihan ko na. Sige, uminom ka muna ng tsa mag-isa dito, Nam. Papasok lang ako saglit para ayusin ang mga gamit. Hoy! Uy, ating uyet, Sige, Kuya papunta ka ba sa Tony. bukid? Sansi nga, hindi siya tumutulong sa'yo. Oo. Matagal na siyang umalis Ah, para magtrabaho. Saan May ka lakad pupunta? ako. Kailangan kong maghanap ng pondo. Hindi ko alam kung paano siya napunta rito para magtrabaho. Pero sige, huwag mo na siyang pagalitan. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Alam naman niyo, hindi kayo galit sa kanya. Gusto niya, kaya hayaan mo siya. Pati mga kaibigan niya sumusuporta. Kaya wala kayong dahilan para tumutol. Kapag nagtrabaho ka sa kumpanya ng tatay mo sa hinaharap, mas mauunawaan niya ito kaysa sa akin. Mag-aral kang mabuti, balang araw pag uwi mo sa probinsya, magiging guru ka at magtuturo sa mga bata. Sabi ko maganda talaga ang lugar namin, pero hindi pa kita nadadala doon. Maganda talaga ang lugar namin, maraming palayan ng lotus, mga ilog na abot tanaw, mga tabing ilog. May mga maliit na tulay dito nung bata pa ako. Mahal kita. Bakit hindi mo na lang hilingin kay Nam? Matanda na siya. Hanggang kailan mo siya hahayaang maghintay? Tuwing umiinom siya, lagi siyang nagrereklamo sa akin.
Hindi po pwede, kuya. Tatay! Bakit? Ba't ka pa nandito? Aalis ako. Umalis na ako, Ate Nguyet. Oo. Tandaan ang mga sinabi ko kanina. Oo. Pag-isipan ito ng mabuti. Sige, alis na ako. Paalam. Kita mo? Sabi ni Kuya, hindi masakit, di ba? Oh, dapat kang makinig kay nanay at kumain ka sabay niya pag uwi mo. Uminom ng marami. Tapos uminom ng gamot. Sa tingin ko, niresita ito ng doktor para sa anak mo. Kung hindi, magkakasakit siya katulad nito. Pupunta siya dito para magpakita sa doktor. Mag-injection pa ang doktor. Opo. Salamat po, Doktor. Oo, mabait. Salamat, Doc. Buti na lang nandiyan ka, Doc. Kundi napahamak na sana ang asawa ko. Wala ito, ate. Ate, tandaan mong alagaan ng mabuti ang kanyang sugat. Huwag hayaang ma-impeksyon. Hindi maganda iyon. Oh, at huwag kalimutang regular na painumin siya ng gamot. Opo, alam ko na. Salamat po, Doc. Tara na, uwi na tayo. Magpaalam ka na sa doktor, anak. Opo, magandang araw po, Nguyet, Dok. Umuwi maging na po mabait. ako. Alalahanin ang mga sinabi ng doktor, ha? Anming, sigurado akong matalino ka. Ayos lang. Babalik ka ba dito? Lahat dito ay gustong-gusto ka? Sabi nila gwapo ka na, mabait ka pa, at napakagaling mo Talaga? pa. Kung ganun, kampante na akong magtrabaho dito matapos marinig ang sinabi. Sir Lin? Dad? Tapos na. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga Bakit video. hindi kita nakikitang nagbebenta sa labas nitong mga nakaraang araw? At magkita ulit tayo sa mga susunod na video. Ibenta mo kay Aling nga. Buy higher than May? Why do you keep selling to him? She bought a bit more expensive X. Ate, saan ka bibili ng mataas? Sige, sa susunod na pagkakataon, bayaran mo na lang ang mataas. Taong-tao, dadaling ko sa'yo lahat. Yung batang doktor na bagong dating, siya ang nag-aalaga sa akin. Grabe, sobrang yaman ng pamilya nila. Anong gagawin natin dito? Mukhang ganun lang? Totoo ba? O nagkukunwari lang? Naku, ate. Noong isang araw, nakita ko ang nanay niya na bumaba dito. Diyos ko! Sa paraan ng kanyang pananamit, alam kong mayaman siya ngayong araw. Yung tatay niya, bumaba pa dito. Grabe, pati yung kotse niya. Diyos ko, ang ganda. Ang weird naman, hintayin mo, yung anak ni ate, si Han, nagtatrabaho kasama yung sa tulay. Bakit hindi mo siya payuhan? Maging madiskarte, makipaglapit, makipagkaibigan sa kanya? Ganun ba ang iniisip mo? Kung hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo naman ang mga magulang mo. Bakit hindi ka nagtrabaho sa ospital ng pamilya ni Toylin at bumalik ka rito? Patawad po, Tay. Pahinturutan niyo po ako magdesisyon para sa buhay ko. Ngayong minsan lang. Mula pagkabata, lagi ko pong sinunod ang inyong mga nais. Ngayon, gusto mong gawin ang gusto mo. MK paborito ni teacher. Walang bahay na matutuluyan. Wala pang daan na madaanan. Ganun ba? Ang taong may talento ay mapupunta dito. Parang perlas na bumaba pa sa tiyan, anak. Uusbong ito, mamulaklak at kumalat ang bango. Ngayon ba? Dahil nakamit mo na lahat ng kailangan, hindi mo na ba pinapansin ang iyong ina? Opo, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Tatay, 3 taon lang po ako dito. Pero 3 taon lang, mabilis na oras. At saka, suportado ako ni Chunam, Tay. Talagang palabiro ka. Ay, okay lang po. Pero si Toylin, ayusin mo na lang, ha? Ayaw ko na hindi masaya ang bata. Sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Itinuturing ko lang si Toylin na parang kapatid ko. Walang problema doon, Tay. Hindi mapipilit ang kasal. Anak, kalimutan mo na ang kaisipan na iyan. Kayo ay ipinanganak na nakatakda sa ganitong paraan. Hindi mo pwedeng salungatin ang iyong lola. Sige, makipag-usap ka sa bata. Kamusta ka dito? Mabuti ba dito sa ibaba?
Walang kasing saya ang bisitahin ng isang babae ang kanyang kuya ng ganito. Huwag mo nang galitin pa ako. Hindi ko talaga gusto na maging kapatid mo. Sige na, huwag ka nang magalit. Natatakot ako kapag nagagalit ka. Alam mo ba yon? Pwede ba tayong bumalik sa lungsod? Gusto kong manatili dito para makatulong. Kung mahal mo ako, sana maintindihan mo ako. Eh, paano naman yung sa atin? Anong plano mo? Tuylin, umuwi ako para magkaroon ng oras na pag-isipan ang relasyon natin. Ayokong masaktan ka. Basta nandyan ka lang sa tabi ko, hindi ako masasaktan. Pero sabi mo na yon, kaya hindi kita pipilitin. Huwag mo lang akong paghintayin ng matagal. Wala akong ganong pasensya. Sige na, sumakay ka na sa kotse at umuwi na kayo ni Papa. Tuylin ito. Umalis na kami. Kausapin mo si Mama para sa akin. Hindi ko alam. Plano mo bang humingi ng tulong sa akin? Kailangan mo naman akong suyuin. Halimbawa, bisitahin mo ako sa katapusan ng linggo, okay? Bakit ba ang hirap mong kausap? Hindi ako makakapangako. Pero kapag libre ako, uuwi ako para bisitahin ka. Okay? Kung libre ka, bumaba ka dito, ipapasyal kita. Maraming mga magagandang lugar dito. Ayoko talaga, kakarating ko lang dito. Pero naiirita na ako. Maliit ang mga kalsada. At puro putik pa, wala akong makitang kahit ano na interesante. Saan ka ba kasi? Oo. Nakatira ako sa bahay ng isang residente. Mag-isa lang siya. Kaya pinatira niya ako dito. Uy, bawal mong tingnan ang sino mang probinsyana. Ang mga probinsyana dito ay mahilig sa mga tagalungsod. Siguradong susundan ka Akala mo nila. ba talagang mahalaga ang mga lalaki sa lungsod? Sa tingin ko, lahat ng mga babae rito ay magaganda at lahat sila ay taken na. Mukhang wala na akong chance. Ka. Susumbong kita sa mga magulang Sige na. mo. Nagbibiro lang ako. Hindi ko gagawin yon. Tandaan mo Huwag yan kang ha. mag-alala. Sa susunod na may oras ako, bibisitahin kita ulit. Kailangan ko na kasing umuwi ngayon. May party pa kasi sa company mamayang gabi. Oo. Mag-ingat ka sa pagmamaneho kasama si tatay. Tumawag ka sa akin pag nakauwi ka na. Oo. Tayong dalawa ay magbiro, tatay. Oo. Mag-ingat ka lagi. Han, nasaan si Tik at ang kuya mo? Nasa kwarto po si Tik. Pati si kuya. Nandoon na rin, ma. Han! Opo. Heto. Maganda naman yung bagong doktor na dumating, di ba? Ka ni Doc para sa check-up. Hoy, mukhang disente rin naman. Medyo okay din ang pamilya. Oo nga. Ang yaman nila. Ang tatay at nanay niya ay may sariling mga kotse. Ma, ibig mo bang siya ang maging manugang mo? Ganon. Depende nga kasi kung magagawa mo o hindi. Oo, pero mas magaling siya kaysa sa mga ibang tao sa barangay natin. Oh, sige. Dapat mas magaling ka kaysa kay Mai, ha? Kung hindi, maagaw pa ni Mai si ate. Pero huwag kang mag-alala. Nay, si Mai hindi naman gusto si kuya. Kaya huwag kang mag-alala. Inay, gumawa na ako ng plano para siya ay makapagtanim na. Kung anong gawin mo, huwag mo lang hayaang masapawan ka ni Utmay. Okay? Oo, alam ko na. Kahit papaano, kung hindi kita mapaligaya, dapat maghanap ka ng matinong asawa. Okay? Sige, balik ka na sa loob.
Nakapunta ka na ba sa bahay? Miss na kita. Aba, may iba palang anak yung apo sa labas? Okay. Mahuhuli ko talaga ang mag-asawang sina Mr. at Mrs. Pudam. Bakit gabi na ay hindi ka pa natutulog? Anong nangyari, anak? Wala pong nangyaring masama, Ma. Sigurado akong may itinatago ka sa akin. Tama ba? Tony, hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa iyo, Mama. Huwag kalimutan suportahan ang aking channel. Kailan ka sigurado? Sasabihin ko po sa inyo, Ma. Magulo ang isip ko ngayon, Ma. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko. Oh. Pero, ano man ang mangyari, tandaan mong magbahagi ka sa akin. Okay? Tita ko. Araw-araw kitang nakikitang lumalaki. Mas nag-aalala ka sa tita mo. Ang pangalawang tiyahin mo, ang ina mo at kinakailangang magpakaalipin sa kanyang kabataan. Seryosong tanong ito, Ma. Kailangan mong sagutin ako. Sige, magsalita ka na. Totoo bang madalas si Kuya Nam, Ma? Paano mo mamahalin si Uncle Nam, anak? Ang damdamin ay mahirap ipaliwanag. Hindi mo maaaring sabihin na mahal mo lang basta-basta. Umaasa lang si Mama na magsama sina Tito na matita. Iyan ang pinakamalaking hangarin ng nanay mo ngayon. Ang tsaan ng lotus, isang espesyalidad dito, ay ginawa mismo. Mahal bilhin sa labas. Pero walang gumagawa ng masarap na lotus tea tulad mo dito. O nga pala, may isang taong gumagawa ng masarap na lotus tea, mas masarap pa kaysa kayo na nagpasaya ng lahat. Kuya! Sabi niya, sobrang tamis at bango. Ito'y malamang kay Uncle Nam lang. Bakit ko nakikitang mag-isa lang si Uncle Nam? Ayaw bang mag-asawa ni Uncle Nam? Napakasarap ng pagkain ito. Kung pumayag siya, ngayon ang mga bata ay magiging kaedad mo na rin. Siguro may asawa na siya, kuya. Noon pa. Bakit hindi mo nalang dalhin ang mataas na paso at hingin ang kamay ng tao? Oo. Tanong ng tanong. Tinatanong mo na ng maraming beses, pero ayaw pa rin nila. Sige, nasa harapan mismo. Opo. Ikaw ang best! Salamat, Kaplano. Mukhang maganda siya, Tito Lam. Oh? Marami ngayong mga magagandang lashes. Alam mo na, ang taong iyon ay si Mama Utmi, tama ba? Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Ha? Saan pupunta si Ate Nguyet? Sige, sakay na. Halos walang sakay. Sige. Malapit na rin naman ang bahay. Pwede na akong maglakad. Ang tindi ng init ng araw. Maglakad doon, baka pagod na siya. Magtulungan tayo rito. Walang dahilan para mahiya.
Ngayon, ang mukha mo, sobrang maputla. Sige, sumakay ka sa sasakyan. Ihahatid kita pa uwi. Kaya pala, itong babaeng ito, wala nang maitatanggi Ano pa. ba yung sinasabi mo? Ate Sampu, nagkamali ka ng intindi. Gusto lang ni Kuya Sampu na isabay ako. Pero sabi ko, okay lang na maglakad ako ng kaunti. Bakit kailangan ng isa pang hindi pagkakaunawaan? Huwag kang magsinungaling! Ano na naman yun, mga yan? Paano mo nagawang manloko sa asawa ko? Nawala! Hoy! Nakikita mo yung dumadaloy binawan mo ito! Hinahampas mo! Makikinig ka ba sa akin? Ikot ka na nga sa pakikiapit. Gusto mo pang saktan ng asawa mo? Diba? Ano na? Gusto mo bang ilagay ang sombrero ngayon? Simoy, mula sa guro ng relihiyon, may lason. Diyos ko! Mag-subscribe Diyos kayo ko, sa channel ng Diyos Lala ko. School Baliw para ka hindi ba? ma-miss ang Baliw. mga magagandang Hindi ko alam video. kung paano natin ito pag-uusapan. Pag-usapan natin ang anumang issue natin. Gusto mo bang tumakas, ha? Sige, takbo kasama ang asawa ko. Huwag mong pakawalan! Ate! Sinasabi ko sa iyo, hindi madaling hulihin ang pera ng babaeng ito. Lalo na kung malapit siya sa iyo, Ate Mua. Pakiusap, huwag mo laging bigyan ng kahalagahan ng ibang tao ng ganito. Kahalagahan? Tama na. Mag-subscribe kayo sa Lala School Channel para hindi nyo ma-miss ang mga exciting na video. Magkita-kita tayo sa susunod na mga video. Tama na! Eto na! Ano ang nangyari sa'yo? Ka ng mahal mo na wala ka. Kumakaway siya sa hangin. Walang kwenta! Gusto Walang mo. Si Tita Moiba, ano ang sinabi mo na kakaiba? Ay tinanggal ni Nguyen. Mula sa na ang mga baliw. Hindi pa ba sapat? Tingnan mo ang isang suntok at ang panahon ay dumadaloy. Ano bang pinagsasabi mo? Matanda ka na. Magpakadisente ka naman sa kalye. Paalam. Kung wala ko, wala kayong modo. Yan ang rice. Ayan. 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 Kita mo ba? Sinampal ni Bu ang asawa ko. Tapos ngayon, gusto ko pang sumayaw buong taon. Bukas ng umaga, dapat mong dalhin ang bata sa pangunahing ospital. Doon, kumpleto ang mga kagamitan para sa pagsusuri, para makita kung hanggang saan ang apektado ng tiyan ng bata, para magawa ng paraan para gamutin. Kailangan ba talaga magpa-CT scan, Doc? Tama, ate. Pakibuhat mo muna. Dahan-dahan. Mag-iingat ka. Sao, masakit pa ba ngayon? Alam ko mahirap sa'yo. Kailangan ko lang ng kaunti para sa lugaw. Hindi ko matatanggap yan. Hindi talaga. Wow, wag kang mahiya! Wala yon. Wait a bit. I'll buy food for the baby. Don't worry. If you're careful, the baby's sickness will heal quickly. Salamat, Tutmay! Luwa, Diyos ko. Oyo. Sinabi ko talaga kay Banguyat, kay Mai, kay Mui, ano? Ano sinabi mo? May problema pa ba si nanay? ideya? Ewan ko ba? Nakita ko si nanay mo na pinalo ni Aling Meli sa malaking tulay. Bakit? Ang D10 ay nagtatanong, Hi, pakinggan mo ito. Nanay mo ay dumating na. Pero sabi ni Mrs. Moy, nanay mo ay may relasyon kay Mr. Moy. Kaya galit si Mrs. Moy. Sinusumbatan mo pa rin ako? Hindi gagawin ng nanay ko yun. Oy, Dahil sa'yo. bata, wala akong alam. Sinusubukan ko lang ikwento kung ano ang Pakinggan mo nangyari. ito. Hindi naka-off ang camera. Umuwi ka at tanungin mo si nanay mo kung alam niya. Tatay! Ano? Huminto ka dyan? Hindi pa ako tapos magsalita. Saan ka pupunta? Ano pa ang gusto mo? Kanina ka pa nag-iingay? Kahit na hindi ka magsalita, lahat nakarinig na? Masaya ka na ba? Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Kung gagawin ko yon, ano sa tingin mo? Nagtrabaho ako ng husto para sa iyong pamilya. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Gusto ko ang aking kabataan. Ganun ba? Kaya ka pala ng babae ng isang babaeng masama magmura. Wala ka bang kahihiyan? Sinabi ko na, wala namang nangyayari sa amin ni Nguyet. Ano ba yung nangyayari kina tatay? At kay nanay Nguyet? At ang ingay nila? Sige, magsalita ka pa. Ayan! Sabi ko nga eh. Ikaw at si Han, lagi na lang kayong naglalakwatsa at nagsisigarilyo. Tapos gagayahin niyo pa ang mga bad habits ng nanay niya. Ngayon, ang nanay niya ay malapit ng umagaw ng tatay at ina. Anong sinasabi mo? Ang ibig lang sabihin ni tatay,
ay si Junguyet ay masyadong matalino. Pero ang nanay mo akala ay si tatay. At si Junguyet ay may relasyon. Tingnan mo ang mensahe sa kanyang telepono. Nahuli na kita! Anong ikakaila mo pa? Si nanay lagi na lang inisip ay pera, pera, pera. Wala siyang alam tungkol sa teknolohiya. Yung mga text messages na yan, sila lang yon. Sinabi ko na kay nanay, pero hindi niya maintindihan. Ayoko na, hindi na kita kakausapin. Pagod na ako. Matutulog na ako. Tay! Lumapit ka dito! Anong gusto mo at tutulungan kita? Bakit? Sagutin mo ako! Okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Lilipas din ito. Ha? Magkasama kayong dalawa pa uwi? Put, anong nangyari sa'yo? Bakit pula ang buhok mo? Bakit parang ang weird? Ano, Fabe, ah? Pero teka, may date pa kayo kaya magkasama kayong umuwi? Nay! Magkita tayo sa susunod ng mga video. Nanay! Alam mo ba na sinisigawan ni Aling Sampu si nanay? Bakit? Bakit galit sa'yo si Aling Mooy? Ha? Sabihin mo nga! Bakit mo sinasabi na may relasyon kayo ni Aling Mooy? Ano? Sa labas ng bigas? Grabe rin si nanay. Bakit niya palaging sinasaktan ang issue na ito taon-taon? Paano ako maglalakas loob pumunta sa bahay ni Okbi? Hip, ang yaman mo na ngayon. Anong ginawa mo? Ayaw mo, alis ka na. Anong gagawin mo? Maghahatid ng gamit para kay nanay mo? Pero masaya yata ang pamilya mo ngayon, ha? Anong ipapadala? Kaya kinuha ko ang mga gamit sa itaas. Narinig ko ang mga tao na pinag-uusapan ang tungkol sa tatay mo at sa mata ng nanay mo. Talagang natutuwa ako diyan. Pumasok sa ulo mo. Pagtuunan mo na pansin ang sarili mong buhay, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sinasabi ko lang. Bakit ka galit? Sige na, bakit ka galit? Diyos ko! Sinabi niya yun pero hindi ka sumagot. Diyos ko! Naku po, huwag kang manahimik habang minumura kita. Ganun ba? Bakit ang bait mo? Sige na nga, ayaw mo talaga magsalita. Hayaan mo, pupuntahan ko siya at kakausapin ko. Ate, sasama ka ba Wala mga na. Kung pagagalitan mo ang mga tao, para mo na ring inaamin ang iyong sarili. Kayo ni Mang Mando? May relasyon ba? Hay! Sinasabihan mo pa rin ako ng ganito? Hindi ba ganun? Wala ka bang ikinatatakot? Sumama ka sa akin! Tingnan natin kung sino ang tama! Tickets sa susunod na video. Masinguyet. Kahit magtalo tayo doon, wala rin namang mangyayari. Dito, lahat ng bagay ay nadaritigan. Para umalis, dahan-dahan ayusin. May paraan para malutas ito. Sandali, paano mo masasabi na maghintay? Opo, Tito Nam. Tita nga. Tita Bannguyat. Hoy, ikaw! May lakas ng loob ka pang magpakita dito? Umuwi ka na! Gusto mo bang palayasin kita gamit ang tsaa ko? Umalis ka na? Huwag ka nang pumunta dito? Dahil sa nanay mo nagkakaproblema na? Ang pamilya ko? Alis ka na ba? Uy, Vien! Anong pake mo? Bumalik ka at sabihin mo sa nanay mo? Ipinagkakalat na ngayon ng nanay mo kung ano ang ginawa sa nanay ko sa lahat ng lugar? Pero nandito ka pa rin. Baka sabihin ni nanay na inalagaan ko pa ang anak niya. Umuwi ka na! Huwag kalimutan mag-subscribe para supportan ako. Ut, pakinggan mo ako. Ayan, sinabi ko na nga ba, kita ko na sa mata mo. Yung batang may mga mata na parang uwak, kadalasan napakarami. Sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka, ha? Ingatan mo ng maayos. Kapag nagka-problema ka, hindi mo na ito mababawi. Bakit may ganitong klaseng babae? Nako, huwag mong gawin yan. Baka wala nang magtitiis sa'yo. Walang bago. Naalala mo ba? Noon, nang makita ko ang tsinelas mo na kulay tsa, alam ko na, babae ka talagang walang kwenta. At ito ang matandang kaibigan, na nasa 5 taon, ng pagiging mag-isa, nagboluntaryo pa, natanggapin ng buntis na tiyan. Diyos ko, sa mismong bagay na yon, alam ko na ang lahat ng nangyari. Gaano kagaling ang mga lalaki?
Sino ba namang tanga ang tatanggap ng ganoon? Mabilis! Dalawang babae ang tumitingin sa kabilang bahay. Ang ilaw ay kumikislap. Ang kaldero ay kumukulong. Kaya nga, hindi sinabi ng iba na nagsabi ako sa lahat na alam ko, wala namang nangyayari sa tatlong tao na yun. Huwag magkalat ng chismis. Sabi ko ang bibig. Hindi ko kinuha ang tabako at inilagay sa bibig mo. Saan ko Ngayon, sinabi na ikabit mo na sumigaw to? ka sa akin? Baka itapo ko na yan, parang walang kwentang pwesto, ano? Halikan mo na lang siya para tumahimik. Bigyan mo si Lola ng isa. Masaya siya. Walang problema. Sige na ngang, bakit ka naman ganyan kabastos? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang matakot sa ibang Mag-subscribe tao. kayo sa channel ng Lala Huwag School para tayong hindi gumawa kayo ng sa masama. masarap na video. Kung gagawin mo, ngayon natatakot ka. Bakit hindi mo sinabi? Alis ka ba? Hindi mo naman sasabihin, ano? Yes! Huwag ka nang maraming sinasabi. Huwag ka nang maraming sinasabi. Palengke. Hindi pa man tayo nakarating sa palengke, pero ang bibig na sa labas na. Talaba ng kabibe. Anong nangyayari, Kuya Min? Heto ang mga librong kailangan ni Utbi. Salamat. Ibabalik ko sa iyo pagkatapos kong Yun. basahin. Basahin mo. Hindi ko naman iyan kailangan agad. Oo. Pero lahat ng bagay ay magiging malinaw. Huwag ka nang malungkot. Utmay. Sa tingin ko ngayon, si Utmay ang magiging sandigan ng mama at ng tita. Walang problema sa akin. Ang ganitong mga bagay ay hindi mahirap para sa akin. Naniniwala ako sa aking Kung ina. ganun, mabuti. Sana lang hindi tamarin si ate nurse sa trabaho. Medyo nakakainis yun. Naniniwala ako na hindi ganun si Deep Nguyet. Sige, uwi na ako. Magpahinga ka na. Sige. Dinala Sige, kami pa. dito ng aming ama. Kumusta ka ngayon? Bakit nakakapag-usap ka sa kanya, pero hindi sa akin? Wala akong masabi sa iyo. Umuwi ka na. Kung hindi, baka may masabi na naman ang nanay mo tungkol sa akin. Mim, hindi ako uwi. Gusto ko dito makipag-usap sa'yo. Tungkol ito kay nanay, wala akong pakialam kay nanay. Huwag kang magalit sa akin. Dahil lang Wala doon. naman tayong dapat ikagalit! Ngumiti ka din sa kanya. Tapos, sa tingin mo mas gwapo siya kaysa sa akin. Maputi siya. Anak siya ng isang babaeng tagalungsod. Gusto mo siya, di ba? Uy, kung ganyan ka makipag-usap, hindi na kita kakausapin. Aalis na ako? Ikaw... Oh, sige. Ano ang gagawin mo ngayon? Sige, pag-usapan natin. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Isa lang ang hiling ko, huwag kang magalit sa akin. Sige, ipaliwanag mo sa nanay ko. Paano hindi na magpalaganap ng chismis si nanay mo? Tapos saka ako makikipag-usap sa'yo? Napakawalang hiya. Talawang... Mula, tagay ka na naman? Halika na at kumain tayo! Kaya ako mismo ay... Paalam. Nasa ibabaw ng aparador ang pera? Kunin mo na, Tien! Yan na, kukunin ko na. At ano ngayon? Hindi ba ako kukuha kung naintindihan kita? Ang pera ay para pambili ng binhi ng palay. Kinuha mo na? Saan ako kukuha ng pambili, tay? Kinuha ko nga, pero wala naman ako nagastos, kahit 1 sentimo. Ang lahat ng negosyo, ni Bamoy, inilipat niya lahat. Kita tayo ulit? Oo, nga. Grabe, bakit si Tien ay palaging humihiram ng pera sa mga tao? Kung walang pera, kailangan manghiram. Ano ba nga ba? Akala mo ba, gusto kong manghiram ng pera? Makakakuha ka niyan sa sobrang disiplina. Hindi ko kailangan manghiram ng pera para lang mahirapan. Yung babae, wala talagang ka-etiket-etiket. Teka nga? Maghapon si tatay walang kinain, pero puro alak ininom. Masisira ang tiyan. Bati ka kay kuya, mukhang malungkot siya. Ano? Palagi kang nakikipaglaro kay Utmi. Natuto ka na rin ng ugali ng nanay niya. Dinadala ka sa maling landas. Winubugbog mo siya. Balang araw, ang bunso mo magiging katulad ng nanay niya. Makipag-ayos ka sa kanya.
kung hindi magkakaproblema tayo. Diyos ko po, tatay. Hindi ganyan si Ating Uyet, tatay. Oo, Ann. Tama ka nga. Hompay. Kagaya ka lang ng nanay mo, iniwan ng asawa at anak para sa Grabe ibang naman. lalaki. Paalam sa inyong lahat. Magkita tayo sa susunod na mga video. Oo, ang pagkain niyo po. Boss, bakit malungkot ka ngayon? Hoy, alisin mo ang tawag na boss. Narinig ko. Allergic ako dyan. Naiinis ako. Kung hawakan mo ulit yan, babalikan kita ngayon. Anong nangyari ngayon na nagpagalit kay kuya? Inom pa. Ang dami mong sinasabi. O baka ito pa rin ang usapan. Ang nanay mo at ang nanay ng taong mahal mo. Dahil sa bagay Itim. na yun, nagalit sa akin si Ukmi. Hindi ko pinapansin ng marami. Ang pinag-aalala ko ay ang bagong doktor na dumating sa ating barangay. Siya ang pumigil sa akin. Siya, palaging matamis magsalita, palaging nakangiti at madaldal. Nagsisimula na ako magkaroon ng masamang pakiramdam sa taong yun. Nag-aalala ka para sa lalaking hindi marunong magtali ng manok, paano siya makakatulad mo, huwag kang mag-alala. Pustahan tayo na kahit bigyan mo ng ginto, hindi niya papakialaman si Utmi. O kung maglakas loob siya, hindi mo rin siya papabayaan, tama ba? Ayaw sa akin ni Emmy. Ngayon iniisip ko kung paano ligawan si Emmy. Sa lahat ng mga tao ng karanasan ninyo, may paraan ba para matulungan ako? Hindi naman imposible, pero kaya mo ba? Sinasabi ko sa iyo, walang bagay na hindi magagawa ng kapatiran. Sigurado ka. Sabihin mo, ang ganda ng mata mo. Gumawa ka ng paraan para makuha ang magandang babae sa kama. Sinasabi ko sa'yo, si Kwak Hindi kita Aida kaya. Baliw ka ba? ay napakaganda. Anong ibig mong sabihin? Ano sa tingin mo? Bakit ginagawa ng tao ang mga ganitong bagay? Gusto ko lang masaktan si Ut at piliin niya ako. Hindi yung mga duwag na plano na yan. Pero ikaw, isang mabuting tao, hindi mo naman makukuha si Utmi. Pero kung magiging masama ka minsan, magiging bayani ka para sa kanya habang buhay. Sasabihin ko lang sa iyo, kamusta at huwag hanggang sa mong muli? maliitin ang kuya mo. Hindi, wala. Ako mismo ang mag-iisip ng paraan. May, bakit ganon? Bakit ginawa ng tiyuhin mo yon sa kaibigan nating dalawa? Ha? Sabi ni nanay, isang pagkakaintindihan lang yon. Hindi gagawin yon ni nanay. Pero nakita ng sariling mata ng tita ko. Paano naman aaminin ng mama mo na siya'y may affair? Ha? Hindi ganon ang mama ko. Ito ay sinabi lamang ng iyong ina. Huwag mong isisi sa aking ina. Pero hindi mo rin kailangan makinig lang sa sinasabi ng iyong ina. Magkaibigan tayo ng matagal na, mula pagkabata hanggang ngayon. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Na hindi na kita kakausapin. Hala, si Otmay. Saan ka pupunta? Nalulungkot lang ako. Kaya pumunta ako para makipaglaro sa'yo. Okay lang ba yon? Tungkol ba sa nanay mo? Kahapon, nagsalita ako ng kung ano-ano bago ako umuwi. May pinagbawal ba ang tatay mo na makipaglaro sa akin? Oo, wala naman talagang dahilan para ipagbawal. Pero palagay ko, hindi rin ganun ang nanay mo. Salamat, tama ka talaga. Hindi ka tulad ng iba. Sino? Tuy! Tuy! Han! Anong ginagawa mo? Halika at mag-relax. Uwi na ako, ha? Ang bastos naman. Halika dito at umupo. Dito ka na umupo. Ha? May problema ba kayong dalawa? Napakabata nyo naman. Nagagalit dahil sa problema ng matatanda. Sige, uwi na. Karne sa timbang.
Hayaan mo na siya. Dahil iba ang kanyang sitwasyon sa atin, kaya kaunting bagay lang nagagalit na siya. Kapag naintindihan niya, kusa siyang titigil sa galit. Hindi ako galit sa kanya. Nalulungkot lang ako na ang mga kaibigan na naglaro ng maraming taon, ganyan pa. Sana matapos na ito agad para di na ako mahirapan. Mula nang ipanganak ako, marami nang tiniis si nanay para sa akin. Ngayong araw, inimbitahan ako ni Uncle Nam dito, hindi lang para uminom. Tama ba? Oo. Totoo, may nangyari sa akin. Gusto kitang tanungin. Itatanong ko na rin tungkol kay Mrs. Nguyet. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ako mapakali. Si Kuya Moy lang ang makakasagot. Kuya Moy, kailangan mong magsabi ng totoo. Sinasabi ko sa'yo, wala talagang nangyari sa amin ni Bang Nguyet. Tama ang sinabi ni Ko. Gusto ko lang sanang hatiran si Bang Nguyet. Kung may magtangkang makapanakit sa kanya, siguradong hindi siya papayag. Magiging dahilan pa ito ng kanyang kahihiyan. Talagang nasasaktan ako ng husto. I believe you again. Pero ano ang dapat kong gawin? Ako ay isang lalaki. Sino ba ang nakakita kay Bang Nguyet sa ganitong sitwasyon? Miss Nguyet, can I talk to you for a moment, Miss Nguyet? Anong nangyari, Kuya Muoy? Ayoko makita ng mga tao at isipin ito ng mali. Gusto ko lang humingi ng paumanhin kay Miss Nguyet. Dahil sa akin, siya ay napagbintangan. Uuwi ako upang ipaliwanag sa aking asawa. Kuya, hindi ako interesadong makialam sa problema ng pamilya mo. Pero pakiusap lang, huwag mong idadamay ang pamilya ko, lalo na ang anak kong babae. May sakit ako sa lalamunan. Kita mo? Alam ko na. Sa oras na ito, hindi mo na maitatanggi. Nahuli ko siya mismo. Mag-e-enjoy pa rin tayo sa gabi ng bukas. Palaging magkasama. Huwag mong sabihin ng ganun tungkol kay Mr. Moy, ate. Tanda na niya, pero hindi dapat magsalita ng ganyan. Tanda na, pero parang teenager pa rin. Tumayo ano ka? ba yan? Ganyan ka ba magsalita sa asawa mo? Pumunta ako dito para humingi ng tawad kay Nguyet. Sawa na akong makipag-usap sa iyo. Ikaw ba ang nag-ingay para malaman ng lahat? Kung hindi mo ginawa, bakit ka nagagalit? Hindi ka ba natutuwa? Anong ginagawa mo? Ang asawa mo ay sumama sa akin. Gusto niyang humingi ng paumanhin sa 3 bagay. Sinabi ko, magpatawad lang tayo. Oo, nagsiselos ako, kaya umuwi na ako. Porque baka pa may 2 tao magkasama, nangangahulugan na ng pagkataksil. Ang labo! Tama na ang pangangatwiran mo. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ng kapatid ko. Hindi ako papayag sa ginagawa mo. Ano ang sinasabi mo? Ano itong ilong dito? Tingnan mong mabuti, ate. Siya ay umuwi na. Nakauwi ka na ba? Oo! Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Tanungin mo siya. Ha? Kung sabihin ng mga tao, naku, patay ka sa akin ngayon. Ano ba itong kalokohan? Walang problema, mahal. Nanay... Oh! Ikaw! Kita ano ito, kuya? Ulit. Nasaan si ate at si tita? Opo? Ano? Nagkagulo na? Wala na kaming natira? Pero bahay ang natira? Bakit pumunta ka sa bahay niya at hindi sa Talaga akin? ba? Kayo lang ang Dumaan magaling. ako, Papunta sa bahay, Naubos pumasok. na ng Mga mga kaibigan, tao mag-subscribe sa ang channel ng lahat Lala School para hindi nyo ma-miss yung mga kapanapan namin na video. Ano ba yan? Paano naman yung sasakyan? Oh my! Who could be so cruel to remember this? Mga halang bituka kayo na nagnakaw ng motor ko. Nakakainis talaga. Kung matatapang kayo, humarap kayo sa akin. Huwag kayong Nabigyan ng malaking pamilya. Napakaduwag nyo talaga. Hay, sige na. Huwag kang magpapadala sa kahit sino na sisigawan ka. Ay, hindi ko nga kasi kilala, kaya nagmura. Pero kung kilala ko, pinagsusugat ko na yung mukha niya. O kaya sinira ko ng bahay niya. Sige, mag-ani ka na. May
ginawa ba akong masama sa'yo? Oo nga. Ang tanging natatandaan ko lang ay siya. Kailangan kong pumunta sa bahay ni Lola para malaman ang totoo. Tita, saan ka pupunta? Tita, alam mo ba kung sino ang gumawa niyan at bakit ka umalis? Wala ka rin namang ebidensya. Pumunta sa kanilang bahay? Nakakahiya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Kalma ka lang. Kailangan mong solusyonan ito. Manatili ka dyan. Ano pa ito? Ikaw? Hey, bakit mo pinapunta ang mga tao para kunin lahat ng damit ng aking pamilya? Grabe ka naman! Hoy, hoy, hoy! Magsalita ka ng maayos. Sino ang nagnakaw ng mga bagay? Nasaan ang ebidensya, ha? Hindi ko kailangan ng ebidensya. Kung may ebidensya ako, idudulog ko ito sa barangay. Wala kang karapatang manatili dito? Sinasabi ko lang sa'yo, makakarma rin kayo. May balik ang lahat ng ginagawa nyo. Tingnan natin kung sino ang tatamaan ng karma. Wes, tignan ko lang kung paano ka mapahiya. Grabe ka naman. Sobrang sama mo na. Paalam! O, pahiramin mo naman ako ng tsinelas. Oh, may kailangan ka ba, kuya? Sabi ko sa'yo, hiramin mo ang tsinelas ko. Oh, kanina nilagay ko ang mga bag na ito sa papel, tapos napunit at nahulog sa ilog. Paalam. Ganun pala. Nasaan ka kahapon? Saan ka matutulog sa mga bahay na dadaan lang? Paano ka nagkakasakit pero nakikipag-away ka pa rin? Oo, tama. Nag-inuman kami, lasing na lasing ako, umuwi ako at natulog buong gabi. Nako! Anong nangyari sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, naiwan mo ang isang tsinelas mo doon sa gilid ng bukid ni Utmay. Kailangan mo bang alisin ng tao para makumpirma? Pakiusap sa Lunes. Huwag mo sabihin kahit kanino. Kapag nalaman ng lahat, hindi ko na kayang tumira dito. Bumaba ka na para tapusin natin ito? Wala talagang tao. Ako, ayoko kay nga. Gawin mo lang ang trabahong iyan. Natatandaan mo ba ang sinabi ko? Ayaw mo? O gusto mong tawagin ko ang mga pulis? Kuya, nakikiusap ako. Kuya, pakiusap, huwag kang tumawag ng pulis. Wala namang gumagamit sa akin sa lahat. Kuya, maniwala ka sa akin, wag mong sabihin. Sakay na! Mag-report! Ang walang kwentang tao ay ginawa ito sa sarili niya! Opo. Tadi balik minjar abay kegel ba? Ngunit naglalabas ng malamig na tsaa na nagbabago ng mga bagay. Sa susunod, kung may mangyari dapat mong sabihin kaagad sa akin. Huwag magpasya ng sarili. Opo. Kapag sinaktan mo ang bahay ni Utmi muli, mag-ingat sa akin. Opo, alam mo na. Pero pakiusap, huwag mong sabihin ito sa iyong ina. Kapag nalaman niya, tiyak na palalayasin niya ako. Alam ko kung ano ang dapat gawin. Huwag mag-alala. Gawin mo na. Oo, salamat kuya. Hindi pa umuuwi ang lola ko. Opo, siguro nasa kumpanya pa si nanay, di ba? Kapag hindi malungkot si nanay, tatawag siya sa mga kaibigan niya para makipag-usap. O kaya naman, ayayain niya ang mga kaibigan niya na mamili o magpaspa. Lagi kang wala, Ma. Ang hirap ng buhay, Ma. Kung pakakasalan ko si Tuylin, kahit mag-isa ka lang sa bahay, may makakausap ka pa rin. Kita-kit sa mga susunod na video. Ma, bakit napunta na naman tayo sa topic na ito? Ayoko nito. Ito ang pinakasam ng inay. Sige po. Busy po ako ngayon. Mamaya na lang tayo mag-usap, Ma. Pakibati na rin po si Papa. Bakit ba tuwing binabanggit ko si Tuylin? Nagbibiro ka? Busy po talaga ako sa trabaho, Ma. Tatawagan ko po kayo mamaya. Opo. Saan ba kayo galing at ngayon lang kayo nakauwi? Tinanong ko kung saan kayo galing at bakit ngayon lang kayo nakauwi. Pupunta ako sa trabaho.
Saan pa ba? Talaga bang pumunta ka sa trabaho? O baka naman lumabas ka lang? Hanggat kailan, itigil mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano. Bakit hindi mo tinanong kung pagod ako sa trabaho? Bakit ngayon lang ako nakauwi? Huwag mo akong lokohin. Tinawagan ko na ang mga tauhan ninyo. Ang sabi nila, umuwi kayo ng maaga. Ano? Kailangan ko bang i-report ang pag-alis? O pag-uwi ko sa empleyado? At kailan ka nagsimulang mag-check sa akin ng ganito? Tinawagan mo ang empleyado mo? Pero hindi ka ba nagbigay galang sa kanya? Kaya sinabi ko lang yon. Kung walang gagawin na nakakainis, wala namang dahilan para matakot. Hindi na kita aawayin. Tinawagan ba kami ni teacher? Alam dyan, YB. Pero mula ngayon, huwag ka nang kumontra sa anak natin. Hayaan mo siyang gawin ang mga gusto niya. Ang batang ito talaga. Anak mo ba ay hindi nagmamana sa'yo? Ano ba yan? Ang ugali ng bata ay namamana sa ugali ng mga magulang. Hay, saan ka pupunta? Kailangan mong magbantay sa palayan ngayong gabi. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga magnanakaw na yon. Sanay na silang magnakaw, kaya babalik at babalik sila. May, sasama ka kay Auntie. Tama na, kayo na ni Utmay ang mag-asikaso sa bahay. Ako na ang pupunta. Hindi pwede. Si Mama at Tita, ako na ang pupunta. Kasi kung si Tita lang mag-isa, baka matakot pa. Walang aalis. Mga babae, may dahilan ba kung bakit ginagawa mo ito? Iyong sa sopas ng lotus, ako na ang gagawa. Pero, kung ikaw lang ang lalabas doon ng mag-isa, delikado yan sa hating gabi. Sino nagsabing mag-isa lang si Kuya? Dalawa kaming lalabas. Sino Si Dr. yon? Huang Min, nag-register na siya. Ngayong gabi lalabas kami at magpapahinga sa tabi ng kotse. Papa, para mainit ang tiyan mo. Pasensya na, Tito Nam. Hindi ako makainom ng marami. Inom tayo ng kaunti lang. Tara lang. Bakit mo pinutol ang ating magandang samahan? Dumating si Diep dito na puno ng pagsisisi kahit na hindi niya pinagtataksilan ang lumang pag-ibig. Aminin ko, magaling talaga si Chunam kumanta ng mga klasikong kanta. Kapag may oras, turuan mo ako kumanta ng 2-3 linya, ha? Gusto kong matuto. Tinuturo ko lang sa iyo ang aking guro, hayaan mo akong kantahin mo. Sino to, Chulimang? Isang martial arts expert? Si Hiep? Grabe, ang boses niya ay tunay na ginto dito. Tuwing kumakanta siya, lahat ng babae dito ay napapahanga. Kunin mo ang gamit mo. Walang hangin sa paligid. Kung gusto mong kumanta ng maganda, uminom ka. Kumanta, gumawa ng show. Ako ay malungkot, kaya kahit sino ang mahal ko, malungkot pa rin ako. Buhay ko. Malungkot, kaya hindi masaya ang anumang relasyon. Ako ay malungkot, kaya madaling magmahal. Madaling magmahal. Lahat ay nagkamali, kahit wala akong kasalanan. Bakit araw-araw naririnig ko si Chunam na kumakanta ng kantang nagpapakalon sa akin? Di ba si Chunam ay hindi nakakapagod na kumanta? Kung hindi, pakiramdam ko mamamatay ako sa inip. Bakit ka magsasawa, Tara, na may asawa? Katatapos ko lang, kakantahin ko ulit ito. Hanggang di pa ako ikinakasal, kakantahin ko ito hanggang sa huling hininga ko. Sumunod sa mga yapak ng aming mga ninuno sa pag-awit ng kanta kasama si Kuya. Ang aking buhay ay malungkot, kaibigan. Noong nakaraang taon, nag-iisa pa rin kahit na maganda ang iba, ngunit ang aking tadhana ay nanatiling malamig. Gising ka pa ba, nanay? Hindi pa, anak. Nanay, itatanong ko lang ito. Huwag kang magalit, ha? Ano
Tita, kumusta ang anak mo? Kasing galing ba siya ni Tito Nam? Mula pagkabata, akala ko si Kyunam ang aking ama. Pero, nang lumaki na ako, nalaman kong hindi pala totoo. Umiyak talaga ako nun. Ngayon, mga anak ko lang sila. Pero, ngayon na gusto ko, sina Tita Ha at Tito Nam ay nagkatuluyan na. Iyan ang pinagmumulan ng pag-aalala ni Nanay, kasama ang taong iyon sa loob ng maraming taon. Kung hindi dahil sa nanay mo, kung hindi umuwi si Nanay, kagulo si Tito Nam at Tita Hay. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Si Manong na may mahalang nanay mo, wala nang iba. Hindi rin kasalanan ni nanay iyon. Min, narinig mo ba, Min? Ano? Uncle Nam, parang may isda na kumakagat ng pain? Oo, tunog ng isda na kumakagat ng pain. Kapag nasanay na ako, maiintindihan ko, bawat isda ng mga isda ay isda ang ba. Sinong nagsasabi ng chismis tungkol sa akin? Maraming chismis dito.